hanggang dito. Basahin po natin. Verse 4. Kung ang sino sa inyo ay may isang daang tuba at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba iiwan niya ang siyang nagusyang sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tuba, ay masaya niya itong papasalin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tuba kong mawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan kaysa sa siyang napod siya na matuwid na di nangangailangan magsisi. Ang talinghaga ng nawala at natagpo ang tuba. At ang sinabi sa verse 6, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita na ang tuba kong nawawala. Nakita natin yung susunod. Magmula sa verse 8. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Huwag yusin ang buong bahay at hahanapin mabuti ano ang walang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya niyo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala akong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Ang talinghaga ng nawala at natagpo ang salaping pilak. At sa verse 9, babalikan ko ang sinabi ng Panginoon, makipagsaya kayo sa akin. Kanina is makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na yung tubang nawawala. Ngayon, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na nawawala akong salaping pilak. Ang pangatlong storya na ikikwento ng ating Panginoon, hindi na natin babasahin ang haba-haba ito. Ay tungkol doon sa prodigal son. At natapos ang kwento ito, sa bandang huli ng kwento ito ng prodigal son, natapos yan sa paghanda ng isang piging. Sa verse 23, ang sabi ng Ama, patayin ninyo ang pinatawang kuya at tayo'y kumain at magdiwang. It's a celebration. It's a party. Ang kanyang anak na nawala, ngunit muling natagpuan. Ang kanyang anak na dating patay, ngayon ay nabuhay. Ganyan ang mga istorya ng ating Panginoon tungkol sa galak kapag natagpuan ang mga nawawala. Ang mga talinghang ito ay nagpapakita sa amin ng habag at biyaya ng ating Panginoon para sa kanilang naliligaw. He goes in search of the lost. At kapag natagpuan niya ang mga naliligaw o nawawala, ano ang kanyang tugon? Joy, galak, magdiwang, magsaya, makipagbiging. Church, this is the joy of Jesus. When He finds the sheep and when He brings them to faith, natagpuan niya yung silang mga nawawala at danagan niya sa pananampalataya at maging bahagi ang nawawalang ito, maging bahagi sa pamilya ng Diyos. That is the joy of the Lord. And that is the joy He wants us to have. Ngunit hindi lang joy, hindi lang galak, pati na yung satisfaction. Ay makikita natin sa buhay ng ating Panginoon na He was satisfied. He was full, He was satisfied with life. Naalala niyo po ba yung Samaritan woman? Ang istorya niya ay nasa John 4. May patotoo ang ating Panginoon sa Samaritanong babae nito. Samantala ang kanyang mga alagad ay naghahanap ng mga kain. Now sa John 4:31 to 34, busa ng mga Bibles, o mga telepono. John 4:31 to 34. In the meantime, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat. He said to them,
I have food to eat of which you do not know. Therefore the disciples said to one another, has anyone brought him anything to eat? Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me, finish his work. To do the will of his Father. Yan, nandyan ang nanggagaling yung lakas ng aming Panginoon, yung satisfaction, dyan nanggagaling ang lugod ng Panginoon. At tunay naman, wala nang iba pang makapagbibigay sa atin ng satisfaction, kundi ang Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi later on, sa ating pagkain ng tanghalian, meron tayong satisfaction. Pero totoo, maya-maya, tutog ka na naman. Only from God can we get satisfaction. Only as we do His will sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Namarinig ko po ang panawagan ng Diyos sa aking buhay na maglingkod sa Kanya ng full-time dito sa Angeles City. Eh, maganda na po ang sitwasyon ko sa aking buhay doon sa Jacksonville. I was a federal employee with the U.S. Postal Service with 19 years of service. And I could have stayed where I was at when I promoted to management. And that would have been the perfect job for me to retire in. Few more years, 11 more years, then I would have the American dream to retire. Yan ang mga dreams ng mga Amerikano. Trabaho. I would have been fine. Pero, alam ko po, I will never again experience joy. True joy. Lubos na galak. Wala pa kasi akong narinig na isang federal employee na nagsabi, I am joyful because I am a federal employee of the United States of America. Because there's no such thing as being joyful as a federal employee of the United States of America. Alam ko po, if I had stayed in my job, I will miss out on true joy. I will miss out on true strength and true satisfaction that comes from doing the will of our Heavenly Father. If I had not obeyed, I knew I will never ever experience the joy, the satisfaction of being in the center of God's will. So I did not give myself any option. I must obey the Lord. I must do whatever the Lord's will is for me to do. I must obey. This June, I'll be celebrating 20 years here in Angeles City. Lord, parang kahaman lang. May kapapa-tapa. Naging tumanda na dito sa Angeles. But let me just tell you, I feel like I have the same strength, at least when I'm preaching, from 20 years ago, hanggang ngayon, pareho pa rin. Church, follow God's will in your life. Naroon sa gitna ng kanyang kalooban para sa atin ang tunay na galak. At ang kalooban ng Diyos ay tayo maging bahagi ng kanyang pagtutulot sa madami pang kaluluwain ng lupa. The joy of the Lord, that my joy may be your joy. Ang gusto ng Panginoon. Ang tingnan natin yung joy ng mga tagalagan ng Panginoon. Acts 13:52. Acts 13:52. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Now, ano nangyari sa chapter na ito? Bakit natisbos ng galak ang mga alagad ni Jesus? Nagkaroon ba sila ng parada o
saganang pagkain. Let me tell you what has given them joy is that Paul and Barnabas shared the gospel to the whole town of Antioch. Kanilang pinangalan ang magandang balita sa buong bayan. Babalik tayo. Acts 13:48 to 49. Nang marinig ng mga hitil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon. At sumampalataya ang lahat na hinirang para sa buhay ng walang hanggan. Kaya tumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ang kanilang galak ay galing sa kanilang pagbabahagi ng magandang balita at sa kanilang napanasan na pagsisisi ng mga tao at pagbibigay ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Church, there is joy in sharing the gospel. Now, that's the disciples' joy. Ngayon, our joy. Inibitahan tayo ng ating Panginoon. Magkaroon isang buhay ng puno-puno, maapaw na buhay. Full joy as we witness the miracle of salvation before our very eyes. Ang buo at lubos na galak sa ating pagbabalita kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginawa sa ating buhay. Ang galak na makita natin ang ating pamilya, asawa, magulang, anak, kapatid, ang ating mga pamilya na makakilala tunay kay Kristo at magsuko ng kanilang buhay. Ang galak na makasama natin sila sa ating pagsamba sa Diyos. Church, can you see it? Your loved ones sitting beside you with their hands lifted up, worshiping Jesus, our Lord and our Savior. Lubos at ugalang na makasama natin sila. Hindi lamang dito sa ating pagsama, kundi makasama natin sila sa buhay ng walang hanggan. Doon sa piling ng ating Panginoon Jesus. Kaya alam natin ang ating mahal sa buhay, nagtaglay na nila ang buhay ng walang hanggan. Don't miss out. There is joy. There is more joy for you and for me. That is the joy of the Lord. Ang galak ng Panginoon. Ang galak ng kanyang mga tagasunod. Yan din ang ating galak. Ang pagsishare ng ating pananampalataya ay hindi maliit na bagay. It is a big deal. Sapagkat siyang dating patay sa kasalanan ay mabubuhay na muli. Siyang dating nawala ay matatagpuan. Talagang dahilan ng pagdiriwang. Hallelujah. There is a big reason to celebrate. Sa Luke 15:10, ating binasa ng buyan kanina, likewise, I say to you, sabi ng Panginoon, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. We don't celebrate by ourselves. The whole heavens are celebrating with us. Pag naisagawa natin yung Great Commission, hindi lang tayo may piliwan. Ang buong kalamitan ay kasama natin sa pagdiriwang. Church, this is the joy of the Lord. This is the joy Jesus wants us to have. And I pray for the past 21 days, I pray you accept this challenge that has been presented to you. Na ibigay sa inyo ang mga pagtuturo, ang mga pangaral tungkol sa ating pagbigay o pag-share ng ating kaligtasan. Nabuhay sana sa ating mga puso ang pagkanais na maglingkod sa Diyos sa pamagitan ng pagdadala ng mga kaluluwa sa Kanya. I hope you have accepted this challenge. I am so excited. I'm alive. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya kung ito, Panginoon, sa amin lahat, sa pag-isang araw ay natagpuan ka namin sa aming
kami sa iyo bilang aming tagapagligtas, Panginoon. Ibigay mo sa amin na mayama, kailangan na nagagaling lamang sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa magandang buhay na iyong binigay sa amin. For this good life, for this full life that you have given us. Nadalangin ko, Panginoon, hindi namin yan itago, kundi aming masabi sa iba. That there is hope in Jesus. There is joy in Jesus. There is peace in Jesus. Panginoon, hayaan mo na the seed that you have planted in our hearts this past 21 days, hayaan mo na ko'y tumubo sa aming mga puso. Naisin namin, Panginoon, na maging bahagi ng iyong ginagawa dito sa mundo ito. Salamat o Diyos, salamat o Diyos. Pagpalain niyo, o Panginoon, ang bawat isa na namin mo. Sila, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Ang aming dalangin, Panginoon, sa mga ganito, mag-iba yan, Panginoon. Magkaroon kami, Panginoon, pagdanais na makilala ka. Na matagag ka namin, Panginoon, bilang tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po, Jesus. Dakila ka, dakila ang iyong mga plano para sa amin. Dakila ang iyong totooan, Panginoon. We want to be part of what you are doing in the lives of many others. Salamat o Diyos. Sa iyo namin ibigay lahat ng puri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Holy Spirit, rain down.
Gawin mo kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ibigay sa amin, Panginoon, ng tapang na may mahayag namin sa aming pamilya ang iyong katunayan, ang iyong kaligtasan. Pagdalang namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa amin lahat. Give us, Lord, courage to proclaim the good news to others. Holy Spirit of God, fill our mouth with praise and worship. Fill our mouth with the gospel. Fill our mouth with hope. Pag-asa, Panginoon, hinahanap ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaibigan. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na magkaroon ng lakas sa loob na may bahayag natin yan. Pagpalain, Panginoon, ang iyong iglesia. Sa mga sumusunod na mga Panginoon, as we continue to worship us, continue to seek your will for our lives, Lord. Ang iyong pagpapala, Panginoon, ang aming hinihingi. Sa bawat pamilya, Panginoon, na narito, ang iyong pagpapala sa pamilya nito, Lord Diyos. Ang iyong presensya, Lord Diyos. At ang iyong kapangyarihan sa bawat sa amin, Panginoon, sa buong isang linggo, saan man kami, Panginoon, tumumo. Hayakapin mo kami, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Gamitin mo ang aming mga buhay sa iyong walhati. Tinataas namin, Panginoon, ang lahat ng mga prayer requests na naisulat at narito sa prayer request box. Ang mga prayer requests, Panginoon, na hindi namin masabi sa iba, kundi ikaw lang, O Diyos, ang nakakaalam. Ang mga pangailangan, Panginoon, ng mga anak, pangailangan na kagalingan sa pangalan ni Jesus. Pangailangan, Panginoon, ng bagong trabaho, bagong business. Sa pangalan ni Jesus na nagbibigay sa amin sa araw-araw. Ang pangailangan, Panginoon, ng pagkakasundo ng pamilya. Lord God, you are the answer to our prayers. Salamat, O Diyos, tukuhin ka namin sa maghapon at buong isang linggo, Panginoon. Balik mo kami dito sa lugar nito na may buong sigla. Give us, Lord, lives that are full of joy. The joy that is your joy. We give you all the praise, Lord. Sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba. Sa iyo namin binibigay, Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan, all the power, all the glory, all the majesty to your name only. This is our prayer. In Jesus' name, and all joyful people will say,